Hello air signs, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Gamit ang personalized cards, ano ang message ng person na mga air signs? Ikaw na lang bahala magpalit kasi may posibilidad na ipakita rin kung ano yung message mo sa person mo. Kapag wala kang oras sa akin, pakiramdam ko nagbago ka na. Kapag nagsasabi na ng ganito yung person mo, ayusin mo agad o kaya pakiramdam mo yung wala ka ng time sa kanya. Kailangan ng adjustment, lalo na sa mga magkarelasyon. Naiisip mo pa rin ba ako kahit minsan? Maybe ang ilan sa inyo nagkahiwalay na kasi ganito yung message niya eh. O kaya magkalayo kayo ng lugar. Naiisip ka pa rin niya. Thinking of you. Dineretsa ka na. Pwede ba tayo magkabalikan? Ang ilan pala sa inyo nagkahiwalay na. Isang card na lang. Gusto niya maayos kayo? Huwag ka magalit sa akin. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin yung feelings mo muna. Mamaya na lang yung feelings ng person mo. Itong personalized cards, minsan ito na talaga yung nagiging reading natin. Kumbaga connected. Pero kung ano talaga yung malakas na energy, yun yung makukuha ng mga cards. Kumuha lang ako ng konti para i-reverse. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga air signs? Reminder lang guys para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito na yung card mo para sa feelings mo. Pwede rin magkapalit, ikaw na lang bahalang tumukoy kung ikaw ito o yung person mo. 5 of Swords in reverse. Ang ilang air signs, ang feelings mo, yung bang nagtimpi ka sa sitwasyon, kumbaga meron kang pinagbigyan muna. At saka pinapaunawa ng card na ito na bawat tao meron tayong guide. Nabigyan ka na ng sign ng guide mo, pero binaliwala mo ito. At saka guys, 3 cards na kasi ipinakita, kaya kinuha ko na rin itong 2 pang cards. Lahat ng cards mo naka-reverse. The Lovers in reverse at 2 of Wands in reverse. At saka napakalinaw sa mga cards mo na ang tinutukoy ay yung walang direksyon, yung love or relationship. Yun bang hindi ka sigurado, may pagkalito patungkol sa usapin sa puso. At saka guys, ano man ang nangyayaring major challenges, trials, hadlang sa buhay mo, ma-overcome mo ito. Sa ngayon kasi, ang ilan sa inyo pinagdaraanan mo pa lang. Kailangan mo tong harapin at humingi ng lakas ng loob kay God para maharap mo yung mga challenges. At saka ang ilan sa inyo, base sa mga cards, may person na bigla ang babalik. Nakadalawang cards ka na. Di ba nga tinanong na sa personalized cards kung pwede kayo magkabalikan? Sa mga single, ang advice ng mga cards, kung gusto mo talaga magkaroon ng relationship, kailangan marami kang oras para sa potential person na mas makilala mo siya ng lubos. Ang ilang single naman, nag-iisip ka kung pwede ba kayo magkabalikan
ng past person mo. Lalo na't ang ilang single, may dalawang person kang pinagpipilian pero pipiliin mo yung person na alam mong mas safe ka. At saka ang ilan na nasa relationship, magkaiba kayo ng priorities or mindset ng person mo. At saka alam mo sa sarili mo, sa mga nasa relationship, na hindi na maganda yung takbo ng relasyon nyo ng person mo. Pero tingin mo, ito yung pinaka magandang solusyon, yung magstay sa taong kilala mo na. Ito yung message ng mystical card sa iyo. 6 of Autumn. Na kung may maganda kang nagawang mabuti sa kapwa mo ay ibabalik sa iyo ng universe. At saka ang ilan sa inyo kahit problemado ka, binibigyan pansin mo pa rin yung ibang area ng buhay mo. Kaya kahit papano maganda yung pasok ng financial sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kung kailan nagsawa ka na sa kakakumbinse sa person mo na ayusin ang relasyon, tsaka naman siya umaapila na ayusin ang relationship nyo. Di ba hindi talaga tugma? Pero dito sa mga cards ko, parehas kayo naglalabas ng 3 cards. Ito naman yung feelings ng person mo. 10 of Wands. Yung person mo stress na stress. Kasi feeling niya, lahat ng responsibilidad, commitment, tsaka priorities, lahat nasa kanya na. Kasi sa totoo lang, pwede ka naman tumanggi, lalo na kung ipapaliwanag mo yung sitwasyon mo. Saka hindi mo kailangan mahiya sa person mo. Masyado din puno yung isip mo, mas makakabuti na kapag nabigyan ka ng pagkakataon na magpahinga, sulitin mo. Kasi yung card mo na mismo yung nagsasabi na abot tanaw mo na yung tagumpay. Queen of Wands, the High Priestess. Ang advice ng mga cards ay balansin mo yung pagiging practical at saka yung panahon para sa sarili. At saka huwag ka matakot na tuparin yung mga goals mo kasi patuloy kang ginagabayan ng universe, ni God. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, yung person mo, masarap siyang karelasyon kasi hindi siya boring kasama. At saka ang ilan sa inyo, ang karelasyon mo, baka Diyos at saka marunong mag-alaga ng pamilya. Ngayon, kung yung relationship nyo, biglang nagbago yung person mo, may kailangan ka malaman. Kasi yung relasyon nyo, hindi lang naman pwedeng siya lang yung may problem. Kayong dalawa yun. Sa mga nasa relationship or single, kapag gusto ka ng person, malalim siyang magmahal. At saka kapag nadismaya, ganun din yung kabaliktaran. Kung dati gusto ka niya makita, excited siya, nakasama ka or karelasyon ka, mababaligtad yun. Magiging hindi na. At saka sa bawat tao or relasyon, meron talaga tayong weakness. Nagkataon lang na yung person mo, ito yung weakness niya, ikaw. Lalo na kung hindi ka nagbibigay ng oras sa family or sa person mo. Magiging negative na tuloy yung iisipin niya kahit na hindi naman niya kagustuhan. At sa bawat tagumpay na matatamo mo sa buhay mo, huwag mong kalimutan yung talagang priorities mo kung bakit mo ito ginagawa. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang message ng mystical card para sa person mo. At saka pansin ko lang sa mga cards ng person mo, masipag itong person mo at saka responsable. Kaya lang hindi niya kayang balansehin. Ayan, connected dito sa 10 of Wands. The Wheel. Na ang ibig sabihin, kung meron mang delay na nangyayari sa buhay mo, ay matatapos na. May mga biglaan o hindi mo inaasahan na swerteng darating sa iyo. At saka ang ilan sa inyo mukhang balak mong mag-travel. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na hindi matuloy-tuloy.
Kaya ayan no, pinakita na ng cards na may changes. Na matutuloy yung bawat plano mo. Kailangan lang ng patience at saka huwag masyadong magpaka-focus sa problem. May ibang bagay ka pa na kailangan bigyan ng pansin. Ngayon naman guys, aalamin natin kung ano yung nangyayari sa relationship nyo at saka patungkol sa career, financial at health. The Strength in Reverse, King of Pentacles at Eight of Pentacles. Ang advice ng mga cards ay huwag kang magpaka-focus sa financial at saka lakasan mo yung loob mo. At saka nakatatlong cards ka na yung mga problem mo sa career, sa financial, may magandang resulta, may solusyon. Sa simula pa lang nag-i-effort ka na hindi mababaliwala yan. At pinapaalala sa'yo ng mga cards na lahat nag-uumpisa sa maliit bago maging successful. Sa career, ang advice ng mga cards, i-let go yung anxiety, yung pangamba at saka pagdududa. Meron kang abilidad at kakayahan ng mas higit pa sa naiisip mo. Magtiwala ka sa sarili mo at mag-focus. Ang ilan sa inyo sa financial, dalawang cards na yung nagsasabi na nagiging maganda yung takbo ng kita mo. At ngayon mo mas nai-enjoy yung success, achievement dahil na rin sa hard work mo. Ang ilan sa inyo sa health, kahit na gaano ka man ka-busy, binibigyang halaga mo pa rin ang kalusugan mo. Ang ilan sa inyo na single dahil na rin sa natatangay ka ng damdamin mo, maling person ang nakakarelasyon mo. At ang advice ng mga cards, piliin mo yung person na pareho kayo ng mindset at yung kamatch ng pagiging mature mo. Ang ilan naman na nasa relationship, walang problema yung relasyon nyo ng person mo. Naaapektuhan ka lang ng mga negative na naiisip mo at saka yung kakulangan sa komunikasyon. Pareho kasi kayo ng person mo na may personal problem na hindi nyo napag-uusapan. Na kailangan bigyang linaw para hindi mag-suffer yung relationship nyo at makasurvive ito sa anumang hadlang. Itong bottom of the deck, nakatatlong cards ka na para sa future, Four of Swords. Na ang ibig sabihin, ready ka na para sa next step ng buhay mo. At saka ipapaunawa sa'yo ng future kung ano talaga yung gusto mo sa buhay. Maybe hindi mo kasi tinitingnan ng mas malakihan na vision yung mga dreams mo. Lawakan mo yung pagtanaw sa mga pangarap mo. The Temperance. Ipinapaunawa sa iyo ng mga cards at lalo na itong The Temperance na kailangan ng focus at moderation para mababalanse mo yung mga goals mo at saka priorities sa buhay. Suriin maigi yung situation at decision. Itong Ace of Wands naman, ang ibig sabihin, okay lang na mapagod ka, ma-stress o kaya yung may pag-aalinlangan. Pero ito yung magbibigay sa'yo ng confidence pagkatapos ng feeling na ito. Di ba yung panahon nga natin, ganun din naman. May ulan, may tag-araw, may bagyo, may baha. Ganun din yung buhay mo. Kaya maging ready at huwag masyadong magpaka-apekto. Kasi marami pa namang araw na sisikat para sa iyo. Hindi naman palaging may dilubyo, di ba? May ups and downs pero meron pa ring transformation na mangyayari. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 222. New opportunities and possibilities are coming for you. 1111. True love is coming. You deserve a slow love.
Uncomplicated, no rush, sure, stable, and consistent. You deserve that love. You deserve someone that's sure of you, that you're sure of. Type yes if you feel it. 333. You are going to be the example that anything is possible. Type 333 to agree.